Hello, hello, hello! Welcome back sa channel natin, and today magte-test ulit tayo ng power bank. This time, ito ay sa Yubaw. Ang model niya ay LC3. Tignan natin. Ang capacity daw ay 10,000 mAh or 37 watt-hours. Tapos may type A to USB-C siya ang kasama at manual. So dito meron tayong power button sa side. Ayan. Tapos yung level ng battery dito sa kabila. May USB type A, USB type C, Lightning port, pang Apple, at ito, Lightning na naman. At meron na ring USB-C. Compact siya, capacity 10,000 mAh. Check natin yung weight. Ayan, so 200 grams. So, itest na natin yung mga USB ports. Ayan, so QC 3.0 na USB Type A ito, Samsung AFC at Huawei FCP at SCP supported niya. Sa Type C naman, ayan, power delivery 22 watts. At ganun din, 12 volts sa maximum voltage, supported din yung Samsung at Huawei protocols. Yun, yung mga ibang nagtatanong kung supported daw ba yung VOOC. Hindi siya supported. Kapag kulay-pula yung lumabas dito, hindi niya supported yun. Try din natin itong isa. So ito ay hindi siya power delivery. Ito lang yung power delivery. Ito ay hindi. Wala tong connector na pang lightning. So hindi natin matetest yung lightning port. Try nating i-charge. Sa manual, ang nakita ko ay parang dito siya sina-charge. Try natin kung sasaksak natin to. Test lang natin. So, hindi nga siya nagcha-charge kapag ito ang gagamitin. So, mukhang dito lang siya pwede i-charge. Ayun o, umilaw na. Yun lang. Sayang sana para hindi ka na magdadala ng separate na cable para i-charge siya. So, kailangan mo pa rin idala yung USB cable niya. Try natin kung gumagana yung kasama niya USB cable. Type A to USB-C. Iba yung kulay. So baka kapag mabilis siya nagcha-charge, dun siya mag-orange. Ayan. Try natin yung ibang charger. Ito, cheap na charger. Oo, umilaw. Pag ito kaya, hindi rin umilaw. Try kong isaksak dito. Mukhang yung USB cable ang may issue. Kasi kapag sinaksak ko dito, same charger. Ayan. Ilang watts yung output. Nakita natin dito. 15 watts. Pero kapag yung isa nating USB cable, ayan, umilaw. So kapag mas mabilis siya nagcha-charge, iilaw yung kulay orange. Pero kapag mabagal lang, yung etong battery indicator lang yung nagbi-blink. At yun, hindi maganda yung USB cable na kasama niya. Kasi mabagal lang. So ang sabi dito, yung Type C input natin, 18 watts max. Ito yung charger natin. Nag-charge naman siya. So, pwede siyang i-charge sa USB-C at sa Lightning input. Paano kaya kapag pinagsabay natin? So, hindi pwedeng magsabay. Ito, nag-charge tayo ngayon sa dito, 17 watts. Pero dito, hindi na siya gumagana. So, hindi pwedeng sabay na mag-charge para bumilis. One at a time lang. Try natin mag-charge gamit yung Lightning output. Milaw naman siya. Ayan, nag-charge naman. So, meron siyang lightning output. Ito ay lightning input. Now, tignan na natin yung max voltage output niya. Ang sabi dito ay 12 volts daw. Tapos, i-overload din natin. Tignan natin kung ma-reach niya nga yung 1.5 amps na max. Saksak natin dito, USB-C. Then, check natin kung ang voltage. 11.98 volts. So 12 volts nga yung maximum. Pag sa type A, and 11.98 volts din. Try nating i-overload. Gagamitin natin yung battery tester natin. So, yan. Tapos sa computer natin, set natin yung parameters. Discharge. Start tayo ng 0.5. Yan. So sa type A tayo, nakakonect ngayon. Ito. Tapos, ayan, nakakonect siya. Namatay na. So, kapag mababa yung load siguro, namamatay siya.
Press natin yung power button para mag-turn on ulit. Ayan, may output na ulit. Start, tumigil agad. Babaan natin. Mag-start tayo sa 0.1. So, nagdi-discharge na tayo. Ayan, 0.1. Taasan natin. Kasi abot daw to ng 1.5 amps. 0.4. So far, okay pa. 0.8. 1. 1.2. Okay pa rin. 1.4. Okay pa rin. 1.5. Okay pa rin siya sa 1.5. Taasan natin, 1.6. So, sobra na tayo sa 1.5 niyan. Ayan, so kaya niya pa rin, 1.6. At 18 watts na yan. Kaya niya pa ba, 1.7? Okay pa rin. 1.8. Masisira kaya natin to. 1.9. Ayun, so, namatay na. I mean, bumaba na yung voltage. Makikita nyo sa graph, ayan o. Yung blue voltage, yung red, yun yung current. So, nung nag 1.9 tayo, bumagsak siya. Bumagsak yung voltage ng 10 volts. At nung binalik natin sa 1.8, tumaas ulit siya sa 11.6 volts. So, I think ang limit na niya ay nasa 1.8 amps. Just for fun, punta natin sa 2 amps. Yun. Na-trigger na, namatay na siya. Ayan, tumigil na. So, good. Meron siya allowance kasi ang nilagay nila 1.5 dito. Pero kaya niya pa umabot ng 1.8 amps. Try naman natin sa USB-C kasi sa Type A tayo nag-connect. Ayan. So far, okay pa rin siya sa 1.8. Kanina nung nag 1.9 tayo, bumagsak na. 1.9. Ayun, bumagsak na ulit. Pero gumagana pa rin siya. At pag nilagay natin sa 2 amps yan, ayun, mamamatay na siya sa 2 amps. So, ayun. Pareho naman na output sa Type A tsaka sa USB-C. Kaya umabot ng 1.8 amps. Ayan, so medyo warm na siya. At ayan, makikita nyo kung ano yung part yung umiinit. So, dito sa top portion, obviously, nandun yung board niya, kaya yun yung umiinit. So, pinakamataas, 40 degrees. Next na gagawin natin ay i-fully charge natin siya para ma-capacity test natin. So, meron ng dalawang solid na light dito. Ibig sabihin, more than 50% na siya. So, mga isang oras lang siguro puno na siya. Yan, mukhang fully charged na. So, test na natin yung capacity. And so, nagdi-discharge tayo ng 1.5 amps at 12 volts. So, kung ganyan ang load ng power bank nyo, magtatagal siya ng 37 watt hours. I-divide natin ng 17 watts kasi 17 watts yan. So, mga 2 oras. Ayan po, tapos na yung capacity testing natin at ang total capacity na nakuha natin ay 31.5 watt hours out of 37 watt hours, which is nasa 85.1% ng rated capacity. So, okay po yun. Check natin kung empty na talaga. Ayan, hindi na siya nag-on. Try nating buksan kasi gusto natin makita kung ano yung voltage ng cell. Paano kaya natin ito mabubuksan? Yan. Tanggal din natin. So, kapag bubuksan, yung likod ang kailangang i-peel. Kasi, eto nakatornilyo. Yung board niya nakatornilyo dito. So, yung battery natin ay isang malaking 10,000 mAh. May marking kaya to. Hirap tanggalin, nakadikit na kasi. Pero sa testing naman natin ay umabot nga tayo ng 35 watt hours. Ang battery na to ay meron 37. So
for sure 10,000 mAh talaga yung cell nito. Check natin yung voltage habang siya ay empty. 3.3. So okay. Doon naman talaga usually nag-stop ang ganitong cell. Ano siya, parang aluminum nakalagay dito. Siguro nag-act as heatsink kasi merong thermal pad na nakadikit. Yun siguro yun. Kaya kailangan ingatan to kapag ibabalik. Kasi mga metallic parts na dito pwedeng ma-short natin. Ayan, natanggal na rin natin. Silipin ko lang sa microscope. So yung chip na gamit nila, ito, yung SW6206. So power delivery siya na chip na bidirectional para sa power bank talaga. Mukhang ayos naman. So kung gusto niyo malaman lahat ng protocol sa supported na itong power bank, search nyo lang yun, yung SW6206. Makikita nyo yung protocols na supported niya. Tapos ang napansin ko pa, wala pala siyang temperature sensor dito sa mismong cell. Possible meron tong sensor dito sa mismong board, pero sa cell wala. So dumako na tayo sa question and answer portion natin. Unang tanong, gaano katagal siya i-charge? Ang charging time niya po ay 2 hours. Next, pwede bang gamitin habang nagcha-charge? Try po natin. Yes, pwede. Pwede bang mag-charge ng sabay-sabay? Ayan, pwede po. So pwede kang magsaksak ng multiple devices kahit habang nagcha-charge siya. Pwede ba siyang gamitin pang power ng modem or router? Tingnan natin. Yes, pwede pong gamitin pang power ng inyong modem or router. Pwede bang pang charge ng laptop? Hindi po pwede kasi usually yung laptops natin, pag gagamitan mo ng mga charging cable na ganito ay kailangan niya ng 20 volts na output. Ito po ang maximum output ay 12 volts lang. Next ay kung ilang beses niya kayang i-charge yung phone mo. Depende po yan sa battery capacity ng phone nyo. Pero on average, yung mga phones natin ay nasa 10 watt hours ang battery capacity. At nakakuha tayo ng 35 watt hours nung nag-capacity test tayo. So around 3 times mo siya pwedeng magamit. Next question ay kung totoong 10,000 mAh ba yung battery niya? Yes, totoo po. Sa capacity testing natin, almost nakuha natin yung full watt hour ng battery, pero hindi talaga natin makukuha yan dahil sa power losses at dahil hindi naman niya dinidischarge fully yung cell. So I think totoong 10,000 mAh yung battery nito. Last question, ano ang cons na nakita natin or negative na nakita natin dito? So far okay naman siya. Ang isa lang sigurong nakita natin na pwede nilang i-improve ay yung charging niya, yung pag-charge niya, kasi hindi siya pwedeng i-charge gamit yung built-in na cable niya. Kailangan mo pa ng USB-C na cable para i-charge kasi dito mo siya pwedeng i-charge sa USB-C tsaka dito sa lightning port. Kapag sinaksak mo ito sa charger, walang mangyayari. So, yun lang. Aside doon, nag-perform naman siya na maayos. Totoo naman yung capacity niya. Hindi naman tayo nagkaroon ng thermal shutdown. Tapos yung wattage na output niya, 22.5 wattage, ay kaya naman nating abutin. Yung charging speed niya na 18 watts, tama din naman. So, okay po. Okay to kung gusto nyo lang ng mas portable na power bank kasi compact, manipis lang at meron ng built-in na cable. So, ayan po. If may katanungan pa po kayo, leave lang po kayo ng comments below. Don't forget to like and subscribe and I will see you again next time. Bye!